Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At syempre sa bayan po tayo ay napapanood sa ating pong live streaming. Sa mga nanonood po sa atin
Sa gawing kanan ng ating live stream ay meron po tayong chatroom. Maaari pong itype ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nanonood po o nakikinig ng ating palatuntunan sa himpilang DWBL, meron po tayong linya mga kaibigan kung saan maaari kayong tumawag at magpadala ng inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-7070625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Congressman Butch Pichay ng Surigao, mga kaibigan, guilty at hinatulan sa kasong graft. Si Luwa. Ito po namang commissioner ng PACC o Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Velica ay sinampahan ng kasong administratibo at kasong kriminal sa Office of the Ombudsman. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Makikipagkita raw po itong si Defense Secretary Lorenzana sa Anti-Communist Task Force dahil po sa mga pinagkakalat nitong si General Parlade. At hindi pa natapos si Parlade kay ano pa no artista? Yung si Liza Soberano ba yon? At kay Catriona Gray. Kasama pa yung kapatid ni Angel Locsin. Di pa tapos yun. Sumundot na naman ng pailalim si General. At ngayon po ay kanya namang binabanatan itong si Yorme ng Maynila. Pero sabi ni Parlade, wala raw siyang interes na maging AFP Chief of Staff. Gusto niya magsipsip. Makihimod sa tumbong. Kaya si President Digong, mga kaibigan, alam ba ninyo? Yan si President Digong ang may pinakamalinis na tumbong. Sa dami ng humihimod, kaya hindi na siya kailangang maghugas ng puwet. Yun eh. Daming himod, ano? Pabor ba kayo dito sa same-sex union? Ayan na po mga kaibigan, may nagsusulong dito niyan, di ba, na payagan niyang same-sex marriage. Ba, ano yan, nakakatakot yan. Akala mo lang wala yan. Sa isip-isip lang natin, magtatalo-talo pa yan eh. Uusok pa debater yan eh. Pero mga kaibigan, kayo po ba'y pabor dyan? Sama na lahat ng relihiyon dito, ha? Si Soriano, tsak napapayag yan. Si Eli Cuyucot Soriano, mga kaibigan,
ba, ipapayag siya dyan, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit, ha? Po, nakikita niyo sa akin sa harap lang. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tingnan ko, lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pinabalik. Yun eh. Same-sex marriage. Bueno mga kaibigan, yan po ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Ito, unahin natin to si Pichay, ha? Nasabit din sa wakas. Kaya lang, may apila pa sigurado ito sa Korte Suprema, di ba? Sandigan Bayan pa lang to eh. Ayon po dito sa balita, mga kaibigan, ito si Surigao 1st District Representative Prospero Pichay ay napatunayang guilty, mga kaibigan, sa kasong graft pagkatapos niyang aprubahan ang halagang 1.5 million budget para po dun sa chess competition, yung chess, mga kaibigan, nung siya ay namumuno pa ng Local Water Utilities Administration o LUWA. At ito ay nataon nung gawin po itong katarantaduhang nakaw na ito, mga kaibigan. Ito'y kupit pa lang ito eh. Alam ba ninyo to si Pichay, kupit lang ito. 1.5 million. Itinaon ito, nangyari ito nung magkaroon ng nung siya ay naging national president ng Chess Federation of the Philippines. Iyan. At ayon po sa 31 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division, ngayong Biyernes ito, ngayong araw lang na ito, mga kaibigan, si Pichay ay napatunayang guilty sa kasong graft sa ilalim ng Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ito na yung madalas natin binabanggit. Pag nakasuhan ka ng graft, kasama kang kinakasuhan ng Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayan po yun. Guilty rin po siya dyan, mga kaibigan. Kasi pagka gumawa ka ng masama, nilabag mo yung 6713. Kaya ikaw ay nagnakaw o ibang kaso, mga kaibigan. Kasama lagi yan. Kasi po, yung 6713, yan ang pamantayan ng mga nasa gobyerno. So, sabit din siya ron. Ngayon, ang kaso pong ito ay tungkol doon sa itong si Pichay, nung siya ang chairman ng LUWA, di ba ho? Yung Local Water Utilities Administration, chairman siya ng Board of Trustees at yung iba pang LUWA officials na sina Emmanuel Malikdem at Wilfredo Fileo. Ayan, sangkot din yan. Dalawa na parehong trustee ng LUWA. Ngayon, bilang acting chair daw, ayon po dito sa desisyon, si Pichay ay responsable sa pagkaka-aproba ng budget para sa 2010. Sino yung
presidente nun, si Gloria pa eh. Kasi aso ni Gloria ito eh. Mga kaibigan eh. Ito malakas sumimod sa tumbong ni Gloria nung araw. At ito, yan, silang dalawa ni Mike Defensor, di ba? Kaya nakita ninyo yung uso ni Mike Defensor nung araw. Hindi nauupod eh. Kadidila eh. Kay Gloriang maliit pero maluwang. Gloriang maliit, makapagal. Ayan po, ibig ko sabihin. Ngayon eto ho, nangyari ito noong 2010 kung saan merong 1.5 million ang inallocate o inilagay ni Pichay para sa competition na ang pamagat ng competition na yon para sa chess nakapangalan sa kanya Chairman Prospero Pichay Junior Cup International Chess Championship. Even if the government agency was implementing austerity measures to save funds. Ibig sabihin daw, kahit na ginawa ito ni Pichay, kahit na ang tanggapang ng gobyerno, yung luwa, ay nagpapatupad ng austerity measures. Yung bang pagtitipid, di ba? Pagtitipid yun eh. Para makapagtipid nga po ng pondo. Ngayon, ano masama dito? Abay, chairman siya ng luwa, kinuha niya yung pera ng luwa, itong luwa, may kaugnayan ito sa tubig. Di ba? Yan ang minamanage niyan eh. Yung tubig na iniinom at pinapaligo natin, mga kaibigan, lalo na sa mga malalayong lugar. Wala namang kinalaman yung chess dun eh. Bakit dun mo kinuha yung pondo? Di ba? Ano kinalaman ng parang sports yan, di ba? Hindi namang, ano ba yung chess? Sports ba yan? Oh. Ano kinalaman ng sports dyan at sasandukin mo yung pera tapos dadalin mo sa chess? Para sa tubig yan. Tsaka ito si Pichay, itong itong halaga na sangkot dito, mga kaibigan, 1.5 million lang ito. Kung tutusin ninyo, napakaliit lang, di ba, sa mga magnanakaw ngayon. Bilyunan ng nakaw ngayon, daang milyunan eh. Di ba? Kaldero nga lang pinagawa ni Cayetano, ilang milyon yun. Mga kaibigan, napakalaki nun. Plunder na yun eh. Oh. Ngayon, alam ba ninyo na may hiwalay pang kaso ito? Ang hindi lang natin alam kung ano na nangyari dun sa kasong yun. Mas malaki ho yung kasong yun. Plunder yun, mga kaibigan. Alam ba ninyo kung anong kaso? Diyan din sa luwa. Talagang, parang sinalanta ng, ng matitinding kalamidad yung luwa nung naupo si Pichay dyan eh. Mga kaibigan, naubos ang pera niyan eh. Kay Pichay. Si Prospero Butch Pichay. Ngayon, alam ba ninyo, may isa pang kaso ito. Ang hindi natin alam kung ano na nangyari doon. Alam ba ninyo kung ano kaso niya? Yung pera ng luwa, ibinili niya ng bangko. Isipin mo yan wala namang kinalaman din yung bangko sa luwa. Bumili ng negosyong bangko, ang ginamit na pera ng luwa. At ang pinakamasaklap, alam ba ninyo kung ano? Yung bangko na binili niya, bangkong bangkarote, sarado na. Sino may-ari? Yung pamilya ni Gatchalian. Mga kaibigan, isipin ninyo yan
Ewan natin kung ano nangyari dyan. Napakalaking pera ang involved dyan. Oh, mga kaibigan, ito, nahatulan siya ngayon sa kaso ng pagnanakaw, mga kaibigan, sa halagang 1.5 million lang. Ha? Ang sabi ng Sandigan Bayan, sinubukan ni Pichay na gamiting argumento o ginamit na argumento ni Pichay na siya ay walang kapangyarihan na magtulak ng pondo sa mga ganong aktibidad katulad ng chess bilang chairman. Pero ang sabi ho ng Sandigan Bayan, hindi namin na binili yung kanyang kanyang palusot, as it was proven that he was the proponent at napatunayan na siya ang talagang may panukala at nasa likod ng programa ng chess. Ano sasabihin mong wala kang kapangyarihan eh? Hindi nabenta yun sa Sandigan Bayan, hindi binili ng mga justices kasi palusot, di ba? Wala akong kinalaman dyan eh. Ikaw yung presidente ng Chess Federation. Nung sandukin mo yung 1.5 million. Oh, di ba? Ang laking katarantaduhan eh. Oh, ngayon, the records, sabi ho sa desisyon ng 5th Division, Sandigan Bayan 5th Division, the records show that accused Pichay, pinakikita raw sa record na itong akusadong si Pichay was the proponent, siya po may panukala niyan, in the luwa of the sponsorship of chess tournaments. Impliedly, he admitted that he was unaware of the budget line item for sports at the time when the LUA Board of Trustees deliberated on the 2011 operating budget. Yet he did not object thereto. Pero hindi siya tumutol. Kaya lumilitaw, umamin siya. Minsan yung yung pagsagot mo, yun ang magpapahamak sa'yo, kala mo lusot ka eh. Di ba? Sabi niya, wala akong alam dyan eh. Sa budget niya eh. Para sa sports. Nung panahong ang LUWA at saka yung Board of Trustees ng LUWA, pinasyahan yan para sa 2011 operating budget. Ba't di mo tinutulan? Sabi ng, ba't di mo tinutulan? Sabi ng Sandigan Bayan. Yun ang siya, huli siya. Di ba? Itong akusadong si Pichay, basahin ko muna English accused Pichay downplayed the powers of his position. Kunyari, walang kapangyarihan yung pwesto niya. By claiming his role was limited. Sabi niya ay limitado ang kanyang papel to formulation of policy directions. Sa pag-formulate ng mga policy. Pagpapatupad ng mga policy which could be exercised only through the LUWA BOT. Mga kaibigan, ang may kapangyarihan, pinalilitaw niya yung Board of Trustees, siya wala bilang chairman. At yan daw ang nagpapatupad doon ng mga polisiya. As a collegial body, he further averred that he was not in the position to tell the administrator what to do.
Wala rin daw siyang kapangyarihan na pagsabihan yung administrator kung ano gagawin. Ito sabi ng Sandigan Bayan tungkol dyan sa pinagsasabi niyang yan. His assertions, however, are belied by the minutes of the meeting. Yari na. Sinungaling ang sinungaling ho, mga kaibigan. Meron palang minutes of the meeting eh. Di ba? Pag nagme-meeting kayo, kumbaga yun ang journal. Itinatala lahat ng pinag-uusapan ninyo. Ultimo, kung sino nandun. Di ba? Ganun ho yun. Yung minutes of the meeting. Pinaliwanag din ng hukuman na si Pichay sinasabi ni Pichay, pinalilitaw niya na siya ay nakaboboto lamang kapag merong pinagbobotohan yung board. Halimbawa, di ba? Nag-break even, nagtabla. Halimbawa, 6-6, kung 13 sila. Doon lang daw siya boboto para to break the tie. Ayun, mga kaibigan. In case of a tie between the board. Pero ano sabi ng Sandigan Bayan? Hindi rin pinaniwalaan eh. Sabi ng Sandigan Bayan, no such rule exists. Wala niyang ganong rule. Na ikaw magbe-break ng tie. Ano ba yung may mga gano'n na Meron kasing mga organisasyon sa Korte Suprema yata eh. Ganon eh. Ang Chief Justice, merong mga instance na pag nag-break, kung tama ako hindi ko kasi ngayon agad maisip kung ano yung mga organization na gano'n. Para mag-break ang tie, boboto ngayon yung Chief Justice of the Supreme Court. Kasi ilan sila? 15, di ba? Kung nagkaroon ng botohan na 7-7, tie, tsaka boboto ngayon yung Hindi ko alam hindi ako sigurado dyan. Pero ganun ang ibig sabihin. Wala naman palang ganung, patakaran, mga kaibigan. At ang sabi ng Sandigan Bayan, and that the minutes of the meeting also showed. Nandun din sa minutes of the meeting, pinakikita rin na yun ay unanimously approved. Sabi mo, nagkaroon ng tie. Tapos nung tignan nung Sandigan Bayan yung minutes of the meeting, yung record nung naganap na meeting, unanimous eh. This ibig sabihin, walang kumontra. Mga kaibigan, di ba? Inaprubahan. As early as 2018, the court has insisted that Pichay, na ngayon giniit ng korte nung 2018 pa, na itong si Pichay, na to longest man ngayon ng Surigao, matagal nang naging congressman to dyan had the burden to prove his innocence at it was satisfied over the prosecution's evidence and that it was sufficient to convict the lawmaker who is also the lawbreaker. Hindi sinabi yun, the lawbreaker. Ako lang nagsabi noon. Totoo naman Di ba? With the decision. Sa desisyon. Pichay is sentenced. Ayan na. Si Pichay ay hinatulan na mabilanggo ng 6 na taon. Teka muna. 6 na taon Ang alam ko, pag 6 na taon,
meron kang pagkakataong mag-avail ng tinatawag na probation. Ha? Para hindi mo iserve yung sentensya sa'yo. Di ba? Para hindi ka makulong, merong tinatawag na probation. Ia-avail mo yon. Ia-apply ninyo sa korte. Mga kaibigan. Pero ang masama po dito, si Pichay ay hinatulan na makulong ng 6 na taon at 1 araw. May buntot eh. Kung nawala yung buntot na 1 araw, entitled siya. Di ba? Nagkaroon ng buntot, naloko na. Mga kaibigan. Up to a maximum of 8 years. Sipin mo, 6 years and 1 day, up to a maximum of 8 years. While they are also perpetually disqualified from holding public office. Automatic eh. Nakita ninyo yung desisyon? Ito yung madalas nating sinasabi. Nandun yung madalas nating ipinaliliwanag, yung 6713, na ayaw kilalanin ni Martires, ni Ombudsman Martires. Tolongis din. Di ba? Kung ako yan, dapat matanggal sa ombudsman yan eh. Di ba? Dapat ma-impeach yan eh. Ignorance of the law, tawag dun eh. Sabi ni Martires mali daw yung batas. Defective daw yun. Gago ka pala, ba't ka umupo dyan? Ngayon, pinapaliwanag nga natin lagi yan. Kung ang mga nasa gobyerno susundin talaga yung Republic Act 6713, hindi sila makukulong eh. Hindi sila makakasuhan. Palibasa, 2 bagay yan. Hindi nila sinusunod o hindi nila alam. Hindi nila kabisado. Kaya sinasabi nga natin, dapat lahat ng pumapasok sa gobyerno, kay ikaw ay kakandidato, kay ikaw ay ia-appoint, kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay karaniwang empleyado, dapat magse-seminar muna. Doon lamang sa 6713 dahil mahaba yun. Mga kaibigan, pagkatapos mo mag-seminar, bibigyan kayo ng kaunting examination para matiyak na naintindihan mo. Hindi ba? Yung mga gagampanan mo at mga gagawin mo. Kung paano mo gagampanan ang iyong trabaho sa gobyerno. Hindi ba? Ngayon, tatakbo ka. Kung meron ka ron, nagdaan ka sa Republic Act 6713 seminar, pakita mo yung kwan mo. Dapat isama bilang requirement ng COMELEC. Di ba? Na naiintindihan mo yung Republic Act 6713. Para kung ikaw manalo, nasa gobyerno ka na, wala ka nang masisisi. Di ba? Pag nagnakaw ka, talagang nagnakaw ka eh. Hindi mo pwedeng ikatwirang, naku, nagkamali ako eh. Mga palusot na ganito, hindi lulusot yan eh. Binasa mo eh, nag-examine ka pa eh. Di ba? At siya ay pinagbabayad sila. Ito mo, kasama dito, disqualification, perpetual habang buhay, disqualified ka na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kahit barangay tanod. Hindi ka pwede. Di ba? Mga kaibigan, at sila ay pinagbabayad ng 5,000 piso ang baba, no? For being guilty, dun nga po sa Republic Act 6713. Ang penalty ron na pinataw sa kanila sa bilang accessory penalty,
pinagbabayad sila ng 5,000. At pagtulungan nilang ibalik yung pong ninakaw nila na 1.5 million budget at kasama ang interes na 6% a year kung kailan nagsimula yung pagnanakaw nila. Ibalik niyo yung pera at meron pang babayaran kayong 6% per year. O, ano ibig sabihin? Mga kaibigan, yun yung sinasabi natin. Ang layunin ng batas sa pagnanakaw. Kaya ginawa yan. Yung graft case, anti-graft case, o anti-graft law. At saka yung, anong batas yun? Yung plunder. Kaya ho ginawa yan, hindi lamang ang intensyon ng batas ay parusahan ka. Kung hindi, intensyon din sa batas na bawiin kung ano man ang ninakaw mo. Swerte ni Erap, hindi siya siningil nung nakaraang administrasyon, hindi rin siya siningil ni Presidente Digongyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ano tayong maniniwala sa ngayon? Kasi nagsimula naman yung kaso ni Pichay eh. Wala pa si Presidente Digongyo eh. Di ba? 2009 nangyari yun. Ayon dun sa binasa nating report. Pero ngayon, yun nga, dahil ang ombudsman ngayon ay nagpapakita ng kakaibang tungkulin na dapat nilang gawin ngayon. Diba? Mismong ombudsman ang nagsabi, diba? Si Samuel Martires na inappoint ni President Digongyo. Ang nagsabi na defective daw yung Republic Act 6713 tsaka yan daw salin, hindi na siya magbibigay. Kasi ginagamit daw sa pamba-blackmail. Gusto nila kasi sila na lang ang blackmail. Sila lang ang gagamit. Di ba kakaiba? Sabi ko nga sa inyo, kanino tayo magsusumbong? Doon sa ombudsman na nalalagyan? Kasi ultimo siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit lumaki yung yung income niya ng 15 million. Pagkatapos niyang maitalaga sa pwesto, 1 taon, lumobo ka agad ng 15 million. Anong kaso na areglo ron? Di ba? Ngayon, pagka ganyan na nga po, sabi nga natin kagabi, who will police the police? Di ba? At sino mag-iimbestiga kung ang nag-iimbestiga ay nalalagyan? Eto, tignan ninyo. Yung isang ahensyang hindi natin pinagtitiwalaan kasi presidente rin ang naglagay para mag-imbestiga doon sa kanyang mga tauhan. Kaya walang nangyayari. Ano nangyari ngayon? Sila na demanda. Bakit? Wala naman silang napatunayan eh. Di ba? Katulad itong si Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Nahaharap ngayon sa kasong
kriminal at administratibo. Sa ombudsman dahil sa pag-whitewashing ng investigasyon sa mga opisyal ng Duty Free Shop o Duty Free Philippines Corporation. Di ba? Yung Duty Free Shop, di ba? Na di umano ay sangkot sa pagpayag sa mga pribadong kumpanya na mag-smuggling ng imported goods. Kita ninyo? Ang laking kaso nito. Mga kaibigan, bakit? Kasi ultimong duty-free shop pala ginagamit sa smuggling. Yun ang ibig sabihin. Pinagagamit ng duty-free shop Philippines Corporation yung pong opisina na yun para sa mga smuggler. Nakita na ninyo? Sa inihaing reklamo na 16 na pahinang reklamo, kahapon, 9 na empleyado ng Duty Free Philippines ang humiling sa ombudsman na imbestigahan si Belica for violation of several provisions of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi puro daldal itong batang ito mga kaibigan Imbestiga, wala naman nakasuhan. Ang sabi nitong sa reklamo, si Belica ay dapat ding imbestigahan sa administrative offenses of grave misconduct, conduct prejudicial to the service, and gross inexcusable negligence. Yun ang administrative offenses na tinutukoy dito, yun din yung Republic Act 6713. Di ba? Yung unang sinasabi dito, GRAP yun. Republic Act 3019. Anti-GRAP yun. Ito sinasabi nilang administrative offenses, ito'y mga paglabag sa mga nasasaad sa Republic Act 6713, otherwise known as Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Malinaw, sabi ho nila, na pinalitan na ni Commissioner Greco Belica ang kanyang report, mga kaibigan, and recommendation, at pinalabnaw ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga pangalan ng mga taong involved sa mga anomalya sa duty free. Ayun ang sabi ng mga doon sa complaint ng mga empleyado na nagdemanda kay Greco Belica. Mga kaibigan, nakita na ninyo? Mahuhuli ka rin, mahalata ka rin ng iba. Ako, matagal nang nakahalata dyan. Diba? Paano mo susugpuin ang pagnanakaw? Kung ganito yung mga itinalaga mo. Diba? Paano yan? Kahit ano pang sabihin mo, I hate corruption. Hindi ko mapapatawad. Kahit ganyan paulit-ulitin mo yan na para kang sirang plaka, baliwala yan. Kasi puro unggoy itong Walang karapatang mag-imbestiga itong mga pinaglalagay mo Si Martires, itong PACC, puro gusto lang kumandidato yan Mga kaibigan Ano ba naalalaman yan? Ang sabi maliwanag na ang report at rekomendasyon ni Commissioner Greco Belica na isinumiti niya sa Malacanang was a cover-up.
Pinagtakban pa eh. Bakit? Yan yung sinasabi natin. Useless tayong makipagtulungan sa gobyerno para masugpo ang katiwalian. Katulad na sinasabi nila, di ba? Kung sino raw may nakakaalam ng katiwalian, isumbong daw, di ba? Public works, ganun daw. Ano? Para ano? Kayo mag-iimbestiga, di lalo na. Di ba? Di lalo nang na-whitewash yan. Ano yung sinasabi natin madalas? Nakakadala, nakakadismaya pa. Natutulong ka sa pamahalaan para linisin ang korupsyon. Sugpuin. Ang ginagawa nila kasi, gagamitin ka pa nila. Parang yung ilan dito, ginagamit yung programa natin eh. Para magparami. Yun. Ang trabaho naman ng mga ito, gagamitin ka nila pagka nagbigay ka ng tip, di ba? Halimbawa, may sinulat ka sa dyaryo, pwede na sila magpa-imbestiga eh. Pwede na nilang, sila ang may kapangyarihang takutin eh. Yung isinulat mong tiwali, ibinulgar mong tiwali, pwede na nilang tawagan yun, mag-submit ka nga ng gano'n. Di kakabahan yun. Sino nananakot? Sino nang ba-blackmail? Di sila. Gagamitin yung effort ng tao, yung adhikain, mabuting layunin ng mga tao na tumulong sa pamahalaan para malipol, masugpo ang korupsyon. Gagamitin ka lang nila para sila magkapera. Katulad ng ginawa nitong si Greco Bellica, di ba ganun lumalabas yan? Di, nireklamo sa kanya. Inimbestigahan niya. Nakita niya kung sino may mga lumalabas sa sinasabi nitong mga empleyado. Nakita niya yun. Kung sino mga may kasalanan dyan. Magnanakaw dyan. Kasabwat ng smuggler. Baka sila mismo smuggler. Di ba? Ano ginawa niya? Nagsumiti ng report at rekomendasyon sa Malacanang. Binago yung report. Tinanggal niya yung mga magnanakaw. Tapos, nilabnawan niya yung report. Parang ombudsman din. Pag yung ombudsman, nabayaran mo yan, dalawang pwedeng gawin yan. Ibasura yung kaso mo, o kaya mainit yung kaso mo, isasampa nila sa Sandigan Bayan. Obligado sila para hindi sila malata. Nag-away na nga yan eh. Yung ombudsman tsaka yung Sandigan Bayan, di ba? Dati, sa panahon ni dating ombudswoman Conchita Carpio Morales, nagbanatan yung Sandigan Bayan tsaka yung ombudsman. Meron silang terminong nagamit doon eh. Kalimutan ko eh. Malala ko rin yan. Bakit sila nagbanatan? Ang sabi ng Sandigan Bayan, yung ombudsman ang may kasalanan eh. Kasi nagsasubmit sila ng kaso kulang. Ibig sabihin malabnaw. Diba? Pwede rin gawin nyo ng ombudsman na kunyari lang yung isasampa nilang kaso dahil para pagdating sa Sandigan Bayan, walang gagawin ng Sandigan Bayan dahil hindi matibay ang mga isinabmit mong kaso na nakapalob sa kaso, mga ebidensya, dahil malabnaw ang pagkakagawa, mapipilitan talaga na ibasura ng Sandigan Bayan, i-dismiss yung kaso. Nagsisisiyan sila. Ayun ang tawag nila, inordinate delay. Yun ang naging tawag. Nagsimula yan eh. Doon sa kaso ni Lito Lapid, di ba? Nagsimula yan. Akalain nyo, maabsuelto si Lito Lapid, ang tagal na panahon.
Ha? Tagal nung kaso, tapos madidismiss pala. Doon nagsisihan na sila kasi nalaman na ng publiko eh. Ha? Nalalaman, nabubuko na ng publiko. Maguhugas kamay na sila. Mga kaibigan. O eto, sabi rito, ang siyam na empleyado ng Duty Free Philippines na naghain ng reklamo, sina Alexander Sablan. O ito, mga matatapang ito ha. O pero mag-ingat din kayo, baka pagkapirahan din ni, ano yan, ni Samuel Martires o kaya ng opisina niya. Ha? At mabaliwala na kayo. Hindi na kayo pwedeng mag-follow up dyan. Ako nadala eh. Oh. Di ba? Mas malaki pa yung kasong pinail ko rito. Yung pong anomalous joint venture agreement sa pagitan ng IBC Channel 13 at ng kumpanya ni Regis Romero. R2 Builders. O ito pangalan ng mga empleyado na tumaya para ibulgar ang katiwalian. Si Alexander Sablan, Ernesto Mangalindan, Romeo Silva Jr., Eric Oracion, Nilo Duarte, Joaquin Vival, Francis Daco, Rizalino Santos, at Carlito Ardales. Ba, mahirap ang ginawa nitong mga ito. Ang inireklamo mo dyan, mga opisyal. Ha? Itong duty free, di ba? Ano ito? Department of Tourism din ito. Diyan nga nag-shopping si Wanda Teo nun, di ba? Tatandaan ninyo. Turo lang ng turo. Akin to, akin to, akin to, akin to. Mga kaibigan. Lahat ng mamahalin doon, akin to. Oh, di ba? Hindi nagbabayad. Si Wanda Tae, Wanda Teo. Oh, mga kaibigan. Ang sabi nitong mga complainant, naalala nila na noong March 2017, ibig sabihin, panahon na ito ni Digong nyo, ha? Hiningi nila ang tulong ni Belica para makapag-file ng kaso laban sa mga opisyal ng DFPC. Ibig sabihin, nung una naniwala sila. Mga kaibigan. Ako, umpisa pa lang. Nakita ko na. Delikado tong batang ito. Kaugnay ng supposed anomalies, mga anomalya, na dyan sa implementation ng supply delivery agreement ng duty free sa ilang mga pribadong kumpanya. Ayan. Ang anomalya, isang malaking anomalya rito, ito sinasabi nilang may kaugnayan sa pagpapatupad ng supply delivery agreement ng Duty Free Philippines sa mga private companies. Di ba dapat ang importation, kung meron, dapat direkta ang duty free, di ba? Pero sila ay nakikipagsabuatan sa mga private companies. Siguro, mag-i-smuggling itong mga pribadong ito, ang gamit nila duty free para walang babayarang buwis. Lugi gobyerno. Pero hindi naman doon tinitinda siguro yun. Ngayon, itong duty free Philippines employees na nagdemanda, ang sabi nila, yung SDA na yan, Supply Delivery Agreement,
ay ginagamit ng mga pribadong kumpanya para magpasok ng mga imported goods. Oh, ito na nga. Na hindi ibinabayad ng buwis. Ang mga pribadong kumpanya, na sinasabi rin dito sa SDAs, ang tawag sa kanila, concessionaires, were supposedly piggybacking in the tax privileges of duty-free, which can be considered as technical smuggling. Nakita na ninyo? Yung sinabi natin kanina, yun na nga. Kasi ngayon ko lang binabasa ito, impromptu yung pagbasa natin dito eh. Ang sabi ho ng mga nagreklamong empleyado, si Belica nangako na tutulungan silang maipursu yung kaso, may taguyod yung kaso. At sinabihan pa sila na mag-submit sa kanya ng mga dokumento na magagamit daw na ebidensya. Ano nangyari? Ito sabi. However, the complaint said, everything changed. Lahat anya nagbago. After Belica and other officials of PACC, pagkatapos na itong si Belica at ang ibang opisyal pa ng PACC ay nakipagkita sa Chief Operating Officer ng Duty Free Philippines na si Vicente Pelayo at abogado na si Charlie Pascual sa Malacanang. Doon ang katayan, ano? Sa Malacanang. Sabit na. Mga kaibigan, sipin mo, pinagod mo yung mga tao, ang intensyon eh. Di ba yan yung sinasabi natin kanina? Mga kaibigan, gagamitin ka. Pag nakakuha ng impormasyon sa iyo, babakalan nila yung dapat nilang kasuhan. Kukuwartahan nila. I-extort nila. Siyempre, maglalagay yun. May kaso eh. Magkakakaso eh. Hindi ba? Di magagaila. Gaano karami na yan, Belica? Nadali mo. Nadali ninyo. Diyan sa PACC. Ayan ang sabi Tapos, ayaw daw sabihin sa kanila ni Belica pagkatapos nung naganap na meeting nung 2018 sa Malacanang sa pagitan ng PACC officials kasama si Belica at saka yung Chief Operating Officer ng Duty Free na si Vicente Pelayo at nandun pa yung legal counsel si Charlie Pascual. Siguro ito legal counsel ng Duty Free sa Malacanang 2018 kasi doon ang opisina ng PACC. Pero ayaw daw sabihin sa kanila nung tinatanong nila si Belica kung ano ang napag-usapan at napagkasunduan pagkatapos ng meeting sa Malacanang. At ang sabi pa ng mga complainant, noong 2018, nakakuha sila ng draft copy. Yung bang yung draft pa lang, hindi pa final. Di ba? Na kopya ng report ni Belica at rekomendasyon. Tungkol doon sa SDA na tinatawag yung yung Supply Delivery Agreement. Mga kaibigan.
anomaly, tungkol sa anomalyang yan, which does not contain the names ng mga, wala raw nakasulat ng mga pangalan ng mga opisyal ng duty free na dapat kung sino ang dapat panagutin at imbestigahan. Ayon pa rin sa inihaing reklamo sa ombudsman labang kay Belica, this report was different from the earlier draft. Meron pa palang naunang draft kaysa dito sa draft na sinasabi nila noong 2018. May mas nauna pa na kakaiba na. Dahil doon sa unang draft na ipinakita sa kanila noong kapatid ni Belica, pati kapatid nito. Ano to? Family? Anti-Red Tape Authority Director General Jeremiah Belica, nakapwesto nga rin pala ito. Pucha, parang puro corruption, pero sila mga sangkot ngayon, sila dinidemanda ngayon ng corruption. Wherein the names of Duty Free Philippines officials allegedly involved in the anomaly were included. Dun sa unang draft na ipinakita sa kanila, nandun yung pangalan ng mga kakasuhan. Yung sumunod na draft, wala na. Itong nakuha nilang kopya ng draft, wala na. Ang sabi nila, Commissioner Greco Belica neglected our original complaint. His supposed anti-corruption stance is fraud. Sabi ko na ako, tandaan ninyo, marami na tayong nabanatan. Pero titiyakin ko sa inyo, kapag ang tao, pinagbabanatan natin na walang kwentang tao, itagan nyo sa bato. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Walang kwentang tao yan. Pero dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam sa mga nakikinig sa atin sa himpilang DWBL, sapagkat ang ating pong palatuntunan ay napapakinggan alas 10 hanggang alas 11 Lunes hanggang Biyernes po yan dito po sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong alis dahil magbabalik po ang Lapid Fire para po sa ating live streaming hanggang alas 12 ng ating gabi. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po.